subscriber, ay magsisimula na ang ating pag-giveaway. So sino kaya ang maswerte na makakatanggap ng 500 Gcash? So paano nga ba sumali? Siyempre, dapat ikaw ay nakasubscribe sa aking YouTube channel and then naka-like and share ka sa aking mga videos at syempre kailangan ring mag-iwan ng comment. Just comment down. At kailan ba ito gaganapin? So January 2, 2024 sa ganap na alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay nyo? Join na! Hello mga kachika! For today's news ay pag-uusapan natin ang issue tungkol kay Francine Diaz, Andrea Brillantes, and Seth Fidelin. Matatandaan na unang magkapareha or magka-love team sa mga palabas ay si Andrea Brillantes at Seth Fidelin. At nabalitaan din natin na si Andrea at Seth Fidelin ay magkarelasyon na pala sa totoong buhay. At katulad din ng ilang celebrity couple ay humantong na din sila sa hiwalayan. At doon na nga nagsimula na ipareha si Seth Fidelin kay Francine Diaz. At dahil nakita na maganda ang kanilang love team at talagang makiklik, ay maraming fans ang natuwa at sumusuporta na yon sa kanila. At may nababalita na nga tayo noon na nandiligaw na si Seth kay Francine. Pero hanggang ngayon ay hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang totoong estado ng kanilang relasyon. At nito lang na ay may bagong issue na naman na lumalabas ngayon sa social media. Ito ay tungkol kay Francine Diaz at Andrea Brillantes. Ayon sa isang post ni Andrea Brillantes, wala kang inahas, talaga ba Francine? Nilandi mo nga mismo sa harap ko, wala kang respeto, itinuring kitang kapatid, pero kahit anong pag-clear mo ng pangalan mo, yun na yung tatatak sa tao, malanding ahas, may landi ka rin palang tinatago. At dahil nga sa post ni Andrea, ay may mga fans na nambabash ngayon kay Francine Diaz. At hindi na nga napigilan ni Francine Diaz na manahimik na lamang. At gumawa nga ng live si Francine Diaz patungkol sa issue na mga ibinabato sa kanya. Gusto niya na i-clear ang kanyang pangalan at syempre nang malaman din natin kung ano nga ba talaga ang totoo. Ako na yung pinagtitestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag na gano'n. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin nanahimik, lalo ako. I respected life. And of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. And also, gusto ko lang inawin sa inyo na hindi niya ako sinugod sa dressing room. But, tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days, biglang ang gulo na, ang dami ng,
ang dami ng sinasabi sa akin ng mga tao. And ang hirap kasi nung time na yun, hindi ko talaga alam anong gagawin ko. So, my mom was there para i-defend ako. Pati sila ate, and then, yung mga pinsan ko, although, aggressive din sila sa mga sinabi nila. But, syempre, alam kasi nila yung pinagdadaanan ko nun. Kaya, nadala din sila ng emosyon nila. So, yun yung mga gusto kong, actually, ang dami nga ang dami ko pang gustong sabihin. Pero, ito ang gusto kong linawin lang sa inyo talaga. Wala akong inagaw. And stop the hate. Kung ano man yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yon, labas ako doon. At kung ano mang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag nyo na akong idamay. Huwag nyo nang i-drag yung name ko because labas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila. Labas ako sa lahat ng problema niya. Sa problema nila. Kaya sana, after this live, stop asking me questions na about this. And I am aware sa lahat ng comments niyo, mapa-TikTok, Instagram, sa lahat. Ang dami niyong tinatawag sa akin, ang dami kong pangalan, ahas, ganito, ganyan, lipat 2.0 pa kayo. Okay lang, kaya ko yun. Pero wag niyong idadami mga kapatid ko. Not my family. Magpapasko na guys. Magto 2024 na. Pwede bang upgrade din natin, pati utak natin, ang yung personality natin? Kung kaya nyo lang naman, pero sana kayanin nyo.